Commit or complain? So, saan po tayo dito? Tayo po ba yung nakakommit? Or usually, tayo po yung complain pagdating sa Lord. So, aminin po natin, di ba minsan nandito po tayo sa complain. Lagi tayo nagko-complain sa Lord, lagi tayo nagre-reklamo sa Panginoon. Pero nais ng Panginoon na tayo ay mag-commit sa ating Panginoong Jesucristo. So, itong commitment na ito, alam niyo po, ang tumutukoy sa pagkakaroon ng pagtutok o dedikasyon at pangako sa isang partikular na gawain, relasyon o layunin. Kapag meron po tayong commitment, di ba po, katulad po ng example po natin dito, ng first form of commitment, meron po dito, number 1 na may isip po natin, which is yung marriage. Amen po. Yung kumbaga yung mag-asawa, kapag once na sila yung nag-isang dibdib, yung baga nandoon yung commitment nila. Meron din po sa work, meron din po sa ating mga kaibigan, our friendship, at higit sa lahat, napaka-importanteng relasyon. Sino po yun? Kumbaga, kanino po tayo magkakaroon ng commitment? Walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, itong commitment na po ito is a word used today so haphazardly by most people. So, kung titignan natin yung word na commitment, ito po ay napaka-importante sa bawat isa sa atin. Sa bawat relasyon po natin sa ating Panginoon. Because it was a serious stop to God and it was a serious stop to the people. Kumbaga, ito yung ginagamit natin upang magkaroon po tayo ng malalim na ugnayan sa ating Panginoon, maging sa mga nakakasulumuha po natin. Pero ngayon, sa panahon po natin ngayon, sabi dito, commitment is word used today so haphazardly. Kumbaga, basta-basta na lamang po natin ginagamit ang word na commitment. Kumbaga, ang commitment, napaka-importanting feature yan sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Pero minsan sa mga tao, akala nila basta-basta lang ang word na commitment. Pero hindi basta-basta ang salitang commitment na po ito, sapagkat ang haphazardly, ibig sabihin po dito, yung wala po tayong plano, walang order ang ating mga buhay, o walang direction ang ating mga buhay. So, kailangan itong word na commitment na po ito, pahalagahan po natin ito, sapagkat ito po ay mahalaga sa bawat relasyon po natin sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang salita ng Diyos, tinuruan tayo na tayo ay mag-commit sa Lord, na magkaroon tayo ng desire to commit, na ibigay po natin ang ating mga buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi kapag ikaw meron kang commitment pagdating sa Lord, it is a greatest success and joy. Yun ang matatanggap po natin kapag once na meron tayong commitment pagdating sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi mo sa kapatid mo, sa katabi mo, hindi basta-basta. Amen. Hindi basta-basta ang salitang commitment na ginagamit po natin. Napakahalaga po nitong commitment na ito sa buhay po natin ito. So, pag-aaralan po natin, unang-una na i-commit natin sa Lord ay commit your way. Sabi po dito sa Awit, chapter 37, verse 5, ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Sabi po yan ng salita ng Diyos, commit your way. So, ang ibig sabihin po ng commit in a Hebrew word, sabi po dito translated as roll, R-O-L-L, or roll away. Yan po ay hango po sa Genesis chapter 29, verse 3. Basahin po natin ito, kung ano po yung kung saan hinango po itong commit na word na ito para sa ating lahat. Ano po bang ibig sabihin po nito? Sabi po dito sa Genesis chapter 29, verse 3, at binuksan lamang ito pag natitipon na ang mga kawan. Matapos pa inumin ang mga ito, muli nilang tinatakpan ang balon. At dito nga po sa verse 10,
Na makita ni Jacob si Raquel, binuksan niya ang balon at pinainom ang mga tupa. So ano po ba itong sinisimbolize ito? Di ba po, kapag once na sila ay nagpapainom ng mga tupa, meron pong nakaharang na malaking bilog po doon sa balon. So yun po yung tinatanggal po nila, roll away. Kumbaga tinatanggal po nila yun para makainom ang mga tupa. So ano po bang ibig sabihin po nito? Can describe the removal or rolling away of reproach or disgrace. Kumbaga, tinatanggal ng Panginoon yung napakabigat sa atin, sa buhay po natin. Ano po ba yun? Yung mga burdens, yung kumbaga, yung ikaw ay nahihirapan, nabibigatan ka na sa lahat ng iyong mga pasanin, tinatanggal yan ng ating Panginoon. Kaya nga, para makainom ang mga tupa, which is yung tubig na nagbibigay buhay. Amen. Sino po ba yun? It was Jesus. Amen po. Kumbaga, yun po yung sinasabi ng Lord sa atin. Once we commit our life to Jesus, tinatanggal niya lahat ng mga burdens sa buhay po natin, yung mga bibigat na meron tayo sa buhay po natin. At para tayo ay magkaroon ng kaligtasan, magkaroon tayo ng tubig na nagbibigay buhay. Yun po yung ibig sabihin ng commit. At yung way naman, which is literally means yung way po natin, yung daraanan po natin, o kaya yung journey life po natin. Kaya sa oras na ito, sinasabi ng Lord, commit your way. Ipasako po natin kung ano man po yung journey ng buhay po natin. Kasi ang Diyos nito, He cares for us. Ang Diyos nito, He has a plans for us. Ang Diyos nito ay siyang magliligtas sa bawat isa sa atin. So ang Diyos nito, sinasabi ng Panginoon, confidently commit your way to Jesus, entrust Him with our life's journey, ipagkatiwala po natin yung buhay, yung ating pamumuhay, pagdating sa ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sabi ng Lord, turning to the Lord, tayo ay magbalik loob muli sa ating Panginoong Hesukristo. Before I commit my way, I must commit myself. Una-una, ipomit mo, walang iba kundi yung sarili mo. Bago yung daraanan mo, dapat sarili mo muna ang ipapasakot mo sa Lord. Dapat ang sarili mo muna ang ibibigay mo pagdating sa ating Panginoong Hesukristo. This is what we call being saved. Once we commit our life to Jesus, tayo ay naligtas from what? From our sin, from ourselves. Tayo ay niligtas ng ating Panginoon once we commit ourselves. Amen. At sabi doon, ang word na commit, na ito ay nagde-describe into marriage. Di ba po, kapag tayo ay ikinasal, nagiging isa na po ang mag-asawa, at tayo po, we are the bride of Christ. Amen po. At once naging bride of Christ tayo, nandun tayo syempre sa buhay na walang hanggan. Amen po. Kaya paitulutan mo ang Panginoon sa buhay mo, at higit sa lahat, commit your life to Jesus. Amen po. Commit your life to Lord Jesus na siyang nagbibigay buhay sa ating lahat. Kasi committing ourselves is not enough alone. We have also commit our way to God. Diba? Unang-una, commit mo muna ang buhay mo at bago mo ipakomit ang way mo pagdating sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kasi minsan, dito sa church po natin, akala natin nagpo-commit na tayo sa Lord. Once na tayo, nag-aakay na tayo ng mga kaluluwa, once na tayo, nag-aakay tayo para iligtas sila pagdating sa ating Panginoon. Pero hindi yun ang sinabi ng Lord. Although yun yung tungkulin ng Panginoon. Ang sabi ng Lord dito, make disciple. Amen po. Kasi minsan pinapakita natin sa Lord, ako magpukumit ako sa Lord. Mag-aakay ako para maligtas sila sa ating Panginoon. Yes, tama po yun. Pero sabi po ng Panginoon dito, we must make disciple. Kaya sabi ng Lord, yung being disciple, they are committed to the Master. Amen po. Na tayo, once we commit ang buhay po natin pagdating sa ating tagapagligtas, dapat kailangan susundin po natin itong Master po natin ito, which is we are committed yung buhay po natin at yung ating daraanan po. Doon po tayo makakapagligtas ng mga kaluluwa. Kapag tayo once we make
disciple. Di ba ganun po, network, parang nagna-networking po tayo. Once we make disciples, sila din mag-make disciple. So hanggang sa lahat ay tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga sabi ng Lord, turning to the Lord, tayo ay magbalik loob sa ating Panginoon. Sapagkat once we commit our life to Jesus, doon po tayo nagkakaroon ng kaligtasan. So it also means committing to God all my ways, not just like once I feel like I can't handle. Di ba minsan sa mga naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, iilan lang yung kinukumit natin sa Panginoon. Hindi lahat kinukumit natin pagdating sa ating Panginoong Jesucristo. For example, gusto mo i-commit yung buhay mo, gusto mo na i-commit yung buhay mo sa Panginoon dahil gusto mo mawala yung problema mo. Hindi po tinatawag na totally o fully commitment pagdating sa Lord po iyon. Nawasa gusto mo lang dahil may problema ka, kaya kinukumit mo ang Lord. Kasi ang commitment isn't about what I get out of it. Yung kumbaga doon lang tayo dahil kinukumit po natin ang buhay natin dahil gusto natin makalaya sa pagkakautang, dahil gusto natin makalaya sa anumang mabibigat na problema sa buhay po natin. Hindi po ganon. Ang commitment is what Christ expects us to do. Kumbaga ang commitment, nais ang Panginoon na makita sa atin, sa bawat isa sa atin, kung ano yung gagawin po natin pagdating sa Panginoon. Kasi ang Lord, sabi niya, go, di ba? Yung Great Commission ng Lord, go and make disciple. He did not ask, hindi niya sinabi sa atin na tayo, once we commit our life, umupo na lang tayo, maghintay na lang tayo sa pagbabalik ng Lord. Hindi po yun ang commitment. Kumbaga, ang totoong commitment na ikaw ay na-expect ng Lord, na ikaw ay merong gagawin sa karangalan ng Panginoon. That is the word commitment. But for example po, meron pong guardsmen na nagre-rescue. For example, merong two fishermen, merong mangingisda na nawala sa dagat dahil sa malakas na ulan. Katulad po ngayon, malakas na ulan. Yan po, nawala sila. Dahil itong sa guardsmen na ito, dahil sila ay tinawag na guardsmen, dahil kinumit nila yung buhay nila doon sa kanilang, kumbaga, tinatayuan na titulo ng guardsmen, gagawin nila yon kahit na isakripisyo ng kanilang buhay. Hahanapin nila yung nawawalang mga mangingisda doon sa naglalakasang bagyo sa karagatan. Ganun po yung tungkulin nila. Kung baga, ano po ba yun sa atin? Tayo, ano pong tawag sa atin? Mga Kristiyano. We are born again. Tayo ay mga nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Katulad nitong guardsmen na ito, kung baga, kaya nilang isakripisyo yung buhay nila para mapatunayan nila na sila ay guardsmen. Kung baga, na sila ay yung mga, ano pong tawag po doon? Yung mga nagbabantay sa dagat po. Mga lifeguard, yung mga ganun po. Coast Guard. Yun, dahil yun ang kanilang tungkulin, they commit their life. Kahit na mapahamak ang buhay nila, kahit na delikado, yung magpalaot sa dagat, kahit na imposible na mahanap nila yung dalawang fishermen na iyon sa bagyong iyon. Pero talagang binigay pa rin nila yung buhay nila, pumunta pa rin sila para iligtas yun. At tayo bilang mga Kristiyano, dapat ganun din po yung pagiging commitment din natin pagdating sa ating Panginoon. Na kahit na ikaw ay may problema sa oras na ito, na kahit na ikaw meron kang pinagdaraanan sa oras na ito, dapat handa mo pa rin i-commit yung buhay mo pagdating sa ating Panginoong Jesucristo. Na kahit na mawalan ka ng anumang pera o mawalan ka, kumbaga mawala yung mga bagay na pinakaiingatan mo sa mundong ito, alang-alang sa Panginoon. Dahil pinapakita mo yung title mo, I am a Christian, I am a follower of Christ Jesus. Yun po ang totoong commitment pagdating sa ating Panginoon, yung handang sumunod hanggang kamatayan sa krus. Amen? Kasi ganun po ang ginawa ng Panginoon dahil He commit His life sa ating Amang nasa langit at tayo bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga po tinawag na anak ng Diyos dahil we are the follower to the path of Christ Jesus. Tayo yung nagusunod ng ating Panginoon at we must commit our life to Christ Jesus bilang tanda ng ating pagmamahal sa ating Panginoon. Amen? Hindi lang yung kumbaga
dahil feel ko ngayon sumunod sa Lord, feel ko mag-commit ng buhay ko sa Lord. Hindi lang po sa ganung bagay po. Kahit nahihirapan ka, dapat i-commit mo pa rin ang pagdating sa ating Panginoon. Kasi yun yung passion natin eh. Yung commitment natin, yun yung responsibility natin pagdating sa ating Panginoong Jesucristo. Because committing your ways unto God also doesn't mean inactivity. Ibig sabihin, yung uupo ka na lang, maghihintay ka na lang kung anong gagawin mo sa Lord, kung anong gagawin ng Lord sa buhay mo. Hindi po yun all. It does mean to rest from worry and then also be actively involved in working out our salvation with fear and trembling. Ito po ang commitment, sabi po dito sa Philippians chapter 2 verse 12. Kaya nga mga minamahal, maging masunurin kayo higit na kailangan ngayon kaysa noong kasama ninyo ko. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang iyong kaligtasan. Sabi ng Lord na tayo ay may takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang iyong kaligtasan. So committing your ways unto God also doesn't mean inactivity. So, kailangan po nandoon yung lubos natin pagkakaroon ng takot na pagsunod po natin pagdating sa ating Panginoong Jesucristo. Nandoon yung pagiging masunurin natin sa ating Panginoon na dati kasama nila ang Panginoon na ngayon wala na po ang Diyos pero may iniwan na patnubay sa ating Panginoong Jesucristo which is the Holy Spirit to lead us, to guide us. Diba? At sabi ng Panginoon, tayo ay magpatuloy sa paggawa hanggang sa malubos ang iyong kaligtasan. Kaya huwag po tayong paisi-isi lang sa buhay po natin, sa paglilingkod po natin. Huwag lang po tayong maupo-upo lang sa paglilingkod po natin kasi hindi naman po yung promise ng Lord sa atin na once we commit ang buhay po natin sa Lord, kumbaga ako na bahala sa iyo, anak. Kumbaga sinasabi ng Panginoon po yun, hindi yung nag-rest lang po tayo. Kumbaga meron po tayong ginagawa pagdating sa ating Panginoong Jesucristo. So, turning over to the Lord, my ways means I'm subject to His will. Tayo yung paksa sa kalooban ng ating Panginoon na kapag tayo ay nanumbalik sa ating Panginoong Jesucristo, ibig sabihin, ikaw na yung subject ng Lord sa kanyang kalooban. So, huwag po tayo magpo-complain. Once we commit our life to Jesus, wag po tayo magko-complain. Kapag ang Diyos ito, merong binabago ang Diyos sa buhay mo. Wag ka magko-complain kapag merong tinatanggal ang Panginoon sa buhay mo, kapatid. Wag ka magko-complain kung iba yung path ng buhay mo. Wag ka magko-complain kung iba yung dinaraanan mo kasi ang Diyos ito, siya yung daan patungo sa kaligtasan. Wag ka magko-complain kung binabago ka ng Panginoon. Huwag kang magko-complain kung may tinatanggal ang Panginoon sa buhay mo. Amen po. Kasi sabi nga dito, gusto natin i-commit ang buhay natin sa Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin, ang Diyos na ang nagmamay-ari sa buhay po natin. Amen. Sabi ng kanyang salita, tayo ay kanyang binili sa napakalaking halaga upang magamit sa paglilingkod po natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi na po ito sa atin. Ang buhay natin, hindi na po natin ito pagmamay-ari, kundi sa Panginoong Jesucristo na lamang po. Lahat po naman po tayo gusto natin yung will ng Lord. Amen. Gusto natin yung will ng Lord kapag merong pagpapala. Oy Lord, may blessing ako. Sige Lord, sabihin mo lang sa akin ng sabihin yung mga salita mo dahil punong-puno ako ng pagpapala ngayon. Minsan kapag tayo blessed na blessed sa buhay ko natin, doon lang tayo masaya. Kumbaga doon lang tayo nakakapagbigay ng panahon sa Lord. Na tayo ay blessed na blessed sa buhay natin, doon lang tayo nakakapagbigay ng paglilingkod o ng buhay natin sa ating Panginoon. Pero nung time na tayo walang pagpapala, na tayo dumadaan sa pain, na tayo dumadaan sa napakabigat na pamumuhay natin, hindi natin may commit ang buhay natin sa Lord.
Amen. Ganon din po ako. Minsan kapag bless ako, wow, bigay todo sa pagsuserve sa Lord. Wow, bigay todo sa pag-aawit sa Panginoon. Bigay todo. Magpapakitang gilas ka talaga kasi pinagpala ka eh. Pero nung time na ikaw, dumaraan ka sa pain mo, dumaraan ka sa kawalan ng buhay mo, minsan nawawalan na din tayo ng gana pagdating sa Lord. Minsan hindi na natin maibigay yung buhay natin sa Panginoon. So hindi po yun ang totoong commitment sa ating Panginoon. Even in negative or positive na event sa buhay natin, we must commit to Christ Jesus. Amen po. Kahit ano man po yan, negatibo man yan nangyayari sa iyong kapatid, kailangan i-commit mo ang buhay mo sa Panginoon kasi sabi po dito, trusting the Lord. Amen po. Trusting the Lord kasi the two elements, trusting the Lord, the two elements go together, yung commitment and trust. Magkasama po yan, yung commitment and trust po natin pagdating sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi doon, what you commit yourself, you will trust. Amen. Yung una, you must commit your way to God. Amen po. Una-una at higit sa lahat, turning to the Lord. Kailangan i-commit po muna natin ang buhay po natin sa Panginoon bago yung way po natin. At ngayon naman po, we must trusting the Lord. At sabi dito, what you commit yourself, you will trust. Amen po. Kapag binigay mo naman yung buhay mo sa Panginoon, dapat magtiwala ka. Magtiwala ka sa Diyos. Binigay mo sa Panginoon. Sino ba po itong Panginoon na ito? Panginoon na naglikha ng buhay mo. Panginoon na nagbigay ng buhay mo. Panginoon na nagbigay ng kalakasan ng pagpapala sa buhay mo. Kaya mas mainam, once you commit yourself to Christ Jesus, you will trust. Magtitiwala ka sa Panginoon. Amen. Magtitiwala ka sa sinasabi ng Panginoon, sa pangako ng Lord, sa salita ng Diyos. Dahil nasabi ng Panginoon, ang Panginoon kailanman hindi naging sinungaling katulad ng tao. Amen. So you must trust Christ Jesus, not only to commit our way, but we must also trust His very nature because He is God. Siya ay Diyos. Walang makapapantay sa Diyos. Amen. Kahit na tayo, nagpe-fail tayo. Di ba? Nagpe-fail tayo sa mundong ito. But God never fails. Amen. Kung baga tayo, nagpe-fail tayo sa mga bagay sa mundong ito, sa trabaho, sa pag-aaral, saan man bagay po yan. But God never fails. Amen. Makikita po natin yan kung bakit ang Diyos ito, He never fails para sa buhay po natin ito, kapatid, na kung bakit sinasabi ng Lord, you must commit your life to Christ Jesus. Kasi ang Panginoon kailanman hindi nagkakamali yan, kapatid. Yung mga paso nangyari sa iyo, hindi nagkamali ang Lord doon. Dahil sa oras na ito, ikaw ay tagumpay sa mga bagay na iyon, kapatid. Kaya huwag kang malulungkot. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang malulungkot. Amen. Huwag kang malulungkot. We must trust Jesus because He is faithful. Tapat siyang Diyos sa mga pangako niya, sa kanyang mga salita. Always. Palagi. Tapat ang Panginoon sa buhay mo at lagi mong tatandaan yan, kapatid. Kung saan ka ngayon, Diyos ang naglagay sa iyo yan sa oras ito. At you must trust the process of Christ Jesus. You must trust kung ano yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Amen. For He is greater than what He does. Makapangyarihan, dakila, kataas-taasan. Kaya ngayon na yung pangalan ng Panginoon, pinapakita na yun sa atin ng Panginoon sa bawat isa sa atin para tayo ay magtiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kapag sinabi ng Panginoong Jesucristo na ito that He will never leave us nor forsake us, magtiwala ka na, kapatid. Hawakan mo na yung pangako ng Lord sa buhay mo. Katulad ng sinasabi ng lingkod ng Diyos sa buhay po natin na mahalaga ang salita ng Diyos, pagkatiwalaan natin ang salita ng Diyos because it is written. Hindi na po sa salita ng Diyos, it is written, hindi na mababago kailanman. Amen. Sapagkat itong commitment na ito, napakahalaga yan sa buhay po natin. Akala po natin, kinukomit na natin ng Lord, ang kinukomit na natin yung buhay natin sa Lord, pero hindi pa po. Dahil bakit po?
Iba po ang commitment sa dedication. Maaaring andito pa tayo sa dedication natin. Dedication natin pagdating sa Lord. So, we are to go above dedication at kailangan absolutely maging committed po tayo pagdating sa ating Panginoon. Alam po natin na parte pa lang yung binibigay natin sa Lord. Kumbaga, yung oras, konting oras pa lang ang binibigay natin sa Lord. Kumbaga, konting pagpapala pa lang ang binibigay po natin sa Lord. That is dedication, not a commitment. So, sabi po dito, katulad po ng story, alam ko po na alam niyo po ito, katulad ng isang manok at ng isang baboy. Meron pong isang farmer dahil gusto niya, maghahanda siya para sa kanyang mga bisita. Pero ang manok, ang kaya niya lang ibigay ay itlog. Amen po. Ang baboy, kaya niyang ibigay, di ba po? Although, alam po natin, pwede siyang katayin po. Pero ang ibibigay ng manok na po ito, di ba po? Itlog. Amen po. Pero itong baboy na po ito, ano po ang kaya niyang ibigay? Buong buhay niya para lang makakuha tayo kumbaga ng masarap na bacon. 'Di ba po? Masarap na kumbaga lechon, 'di ba? Kumbaga buong buhay niya ibibigay niya para lamang po masiyahan yung amo niya. Dahil yung amo niya, dahil nga po sa almusal, gusto niya ng sunny side up tsaka bacon. Pero yung manok, kaya niya magbigay ng itlog, pero buhay pa rin siya. Amen. Pero itong baboy na ito, ibibigay niya yung buong buhay niya para lamang makakain ng bacon yung farmer. So ano po bang pagkakaiba po nun? Di ba yung kumbaga sa manok, yung parte lang ng buhay niya, itlog, kaya niyang maglabas ng itlog, pero hindi yung buhay niya ang kapalit. Pero itong baboy na ito, buong buhay niya, ibibigay niya yun para masiyahan lang siya sa amo niya. At ganun din po tayo kapatid, kailangan tayo merong commitment pagdating sa Lord. Hindi gusto ng Lord yung dedication lamang po. Hindi lamang po yung kumbaga gusto ng Lord yung buong buhay, ibibigay po natin yan sa ating Panginoong Jesucristo. At yun ang hinahanap ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung commitment natin sa ating Panginoong Jesucristo. So magkaiba po ang commitment sa dedication. So ikatlo, tested of the Lord. So He will make your righteous reward shine like a dawn. Diba? God will not only prove Himself, but He will prove to His people sa ating lahat. Nasabi po dito, He will make your righteous reward shine like the dawn. Kung baga, magkakaroon ng bagong liwanag. Amen po. Sino po ba yung mga nakakakita niya dito ng sunrise? Di ba po? Minsan inaabangan natin yung sunrise. Di ba po? At doon po merong sisibol unti-unti na liwanag. At yun ang sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin na in times na tayo nagkakaroon ng pain sa buhay po natin o problema po natin, tatandaan mo kapatid, it was the test of the Lord at sabi ng Panginoon, merong liwanag na sisilay sa bawat buhay po natin ito. Merong panibagong pag-asa sa bawat anak ng Diyos. Amen po. Yun po ay pangako ng ating Panginoon. Kasi ang Diyos ito, kaya niya sinabi ito, dahil ayaw ng Panginoon na ikaw ay ma-seduce sa mga bagay na success o ma-tempt sa mga bagay na success sa mundong ito at sa mga bagay na pang-temporary lamang po dito sa mundong ito. And its ways, in the end, they don't pay or last. Yung mga bagay sa mundong ito, hindi nagtatagal po yan. Yun po ang sinasabi ng ating Panginoon na huwag po tayo mabaling ang ating mga paningin sa mga bagay na nasisira o temporary lamang po. Kasi yan po yung biggest Satan's lies sa bawat isa sa atin. Na para ikaw na naglilingkod sa Diyos, na iisipin mo kung bagas magsisinungaling ang kaaway na ito, na ikaw, nasasabihin mo sa sarili mo, naglilingkod naman ako sa Panginoon, pero bakit parang merong kulang? Naglilingkod naman ako sa Panginoong Jesucristo, pero bakit parang hindi maibigay sa akin ng Lord yung promise niya? Kasi yun din po yung lie na sinasabi dito ni Satan kay Eva.
Diba? Sabi ko dito ni Satan, God knows that if you eat, you will be like God, knowing good and evil. Yun din po yung kumbaga lie na sinasabi sa atin ng kaaway para hindi natin may i-commit yung buhay po natin sa Panginoon. Dito po nagsinungaling ang kaaway kay Eva dahil kinuha niya yung kaligtasan, yung eternal na meron si Eva that time at nagkaroon siya ng pagkamatay. Amen po. At yun din po yung kinukuha ng kaaway sa atin kung bakit nagsisinungaling siya sa bawat isa sa atin para tayo matuon sa mga bagay sa sanlibutan ito na alam naman natin na ito ay temporary lamang po at nagwawakas. Na alam natin na sa Panginoon ay eternal life. Kaya nga po life. Sinungaling itong si Satan ito na once na tayo in-insert natin ng in-insert yung kasinungalingan ng kaaway sa atin. Kumbaga, sabi naman ni Pastor sa atin, di ba po, ang kaaway wala naman siyang magagawa sa atin. Si Satan wala siyang magagawa sa bawat isa sa atin. Hindi kanya mahahawakan, hindi kanya maigagapos. Amen. Hindi kanya maigagapos. Kumbaga, ang talagang weapon ni Satan dito is lying. Yung pagbulong niya sa iyo ng anumang masasama. Lying. Kumbaga, sa bawat lie na sinasabi ni Satan sa iyo, ikaw na mismo, kapag pinakinggan mo yun, ikaw na mismo ang gumagapos sa sarili mo hanggang sa hindi ka na makalaya. Amen. Once na yun ang pinakinggan po natin, ikaw mismo ang gumagapos sa sarili mo. Kasi si Satan, wala siyang magagawa sa iyo. Dahil si Satan, he is a loser. Amen. Siya ay tinalo na ng Panginoon. Pero yun po yung greatest weapon ni Satan. Siya ay magsinungaling sa bawat Kristiyano, sa mga anak ng Diyos, para hindi tayo makalaya at hindi natin makita yung eternal life na binibigay ng Panginoon sa buhay natin. Na sinasabi natin, parang kulang ang buhay natin. Hanapin mo ang Lord kung kulang ang buhay mo. Huwag mong hanapin sa mundong ito, Lord, parang kulang yung parte, yung 50-50. 50 sa'yo, Lord, 50 hindi ko mahanap. Diba? Hanapin mo ang Lord. Yun lang naman ang tanging solusyon sa bawat buhay po natin. Once we commit our life to Christ Jesus, kailangan sa Panginoon mo hanapin yung mga bagay na kulang pagdating sa iyo, kapatid. Katulad na ng lie ng kaaway, ninanakaw niya yun, ninakaw niya na kay Eva at Adan, yung buhay na yun. At nagkaroon sila ng kamatayan, which is na tayo din nagkaroon po nun dahil generation. Diba? Lahat sa atin na ipasa po yun. Pero ang Panginoong Jesucristo, ang nais ng Panginoon, we must commit our life para tayo ay magkaroon muli ng ugnayan sa Lord, ng commitment sa Lord. Kasi alam ng Panginoong Jesucristo na ito, na once we are committed our life to Christ Jesus, it was the test of the Lord. At sabi ng Panginoon, He will make your righteous reward shine like a dawn. Dahil merong panibagong liwanag, panibagong sibol ng liwanag o pag-asa sa bawat buhay ko natin. Amen. Kaya nga pag umaga po, di ba? Alam po natin, sinasabi po natin, another day, di ba? Another life, di ba po? Sinasabi po natin yan. At pag madilim na, minsan doon po tayo, di ba? Nanghihina na, di ba po? Doon na tayo natutulog na, nagre-rest na. At sa panibagong umaga, doon po tayo nakakakita ng talagang panibagong pag-asa. Yun po yung sinabi ng Panginoon sa bawat buhay po natin. Kaya we must commit our way to Christ Jesus. At ikalawa naman po, control your will. Sabi ng Panginoon, control your will. Unang-una po dito, timely, not late. Ouch, Lord. Timely, not late. So, lagi nasa time ang Lord. Lagi nandoon sa oras ang Panginoon. So, sabi po, wait for the Lord. Papaano? By keeping His way. Wait for the Lord. Papaano po? By keeping His way, tayo ay lumalakad sa daan na binigay ng Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa atin. So, in waiting, we are active, not passive. Kailangan habang tayo naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, kailangan active ang ating mga espiritu. Hindi passive na kung saan kabugso-bugso ka lang. Na kung available ka ng linggo,
Kung kailan available ka lang ng Webes, doon ka lang pupunta pagdating sa Panginoon. Kung kailan available ka lang ng Wednesday, doon ka lang pupunta sa ating Panginoong Jesucristo. Kailangan actively na tayo ay gumagawa sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sabi ng Lord, tayo ay madatnan na merong ginagawa. So waiting doesn't mean sitting still. Ayan, paulit-ulit na sinasabi sa atin ng Panginoon na kapag tayo naghihintay pagdating sa Lord, hindi lang yung mauubo ka, it means to remain faithful while waiting. Tayo ay madatnan na merong ginagawa pagdating sa ating Panginoong Jesucristo. Because God's sense of timing is so different from our ours. Amen po. Iba po ang timing ng Lord sa timing ng mga tao. Amen. Iba po ang oras ng mga tao sa oras ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, He is always on time. Lagi ang Panginoong Jesucristo, He is always on time. His sense of timing is from eternity. Ours is from temporal. Ang timing ng Lord para sa buhay na walang hanggan from eternity, pero tayo, yung time natin dito lang pang temporal lang. At higit sa lahat, God has never been late. Hindi nalilate ang Panginoon sa buhay mo, kapatid. Pero tayo, minsan nalilate tayo sa pagsaserve natin sa Lord. Minsan tayo nalilate tayo sa pagpupuri natin sa Panginoon. Pero ang Panginoon, hindi siya naging late sa bawat isa sa atin. For example, late po ba ang Panginoon nung time na si Jonah ay kinain ng malaking isda? Sa tingin niyo po, naging late po ba ang Panginoon po doon? Hindi. Di ba po? He is on time. Naging late po ba ang Panginoon nung time na si Lazarus ay nagkaroon ng karamdaman at namatay? Hindi. Dahil muli po binuhay siya ng Panginoon at si Jonah, muli siyang binigyan ng panibagong pag-asa. Amen. Tinanggal siya doon po sa malaking isda. At higit sa lahat, naging late po ba ang Panginoon nung time na hinahabol ng Pharaoh ang mga Israelita at wala silang madaraanan? Hindi naging late ang Panginoon kasi ginamit niya si Moises at yung tungkod at hinati yung dagat para magkaroon ng daan. At higit sa lahat, hindi naging late ang Panginoon. At higit sa lahat, sino pa po? Si Abraham. Naging late po ba ang Panginoon? Although titingnan natin si Sarah, 90 years old, tapos si Abraham, 100 years old. O titingnan natin, Lord, late na talaga, Lord. Pero hindi naging late ang Panginoon because He is in the timing. Ang Lord na ito, meron siyang purpose sa bawat isa sa atin. At kailanman, kapatid, yung mga pinapanalangin mo, hindi nagiging late ang Lord. Amen. Kung baga, tinitingnan ng Panginoon, hanggang saan ka kayang magtitiis? Maghihintay pagdating sa Panginoon. Kung minsan nga tayo pinaghihintay natin ng Lord, pero tayo, hindi tayo makapaghintay-hintay sa blessing ng Lord. Kung minsan pinaghihintay natin ng Lord, mamaya 5 minutes pa bago pa magsiservice. Mamaya mga 5:05 pupunta ako, Lord. Minsan pinaghihintay natin ng Lord, pero tayo kapag may hinihiling tayo sa Panginoon, hindi tayo makahintay, Lord. Bigay mo na, Lord. Gusto ko na ito, Lord. Diba minsan gano'n ang ugali natin pagdating sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, the Lord will make it happen. Amen. Ang Diyos ang magpapaganap yan sa bawat isa sa atin. And do you think God has been late in doing for you recently? Nagiging late po ba ang Panginoon sa buhay po ninyo? Never. Never nagiging late ang Panginoon because it is in His will. Nasa kalooban yan ng Panginoon kung bakit hindi mo pa makuha-kuha yung pinapanalangin mo. Nasa kalooban pa yan ng Panginoon kung bakit hindi pa maibigay-bigay ng Lord yan para sa iyong kapatid. Nasa kalooban yan ng Panginoon kung bakit hanggang ngayon ikaw nagtitiis ka, naglilingkod sa ating Panginoon Jesucristo because we trust in the Lord na siya ang magbibigay. But we trust in the Lord sa pangako ng Panginoong Jesucristo na ang Diyos na ito, He is in a perfect time. Kaya nga perfect because He is a perfect God. Kaya if you have committed your way to the Lord and you are trusting in Him, He won't be late.
Kung bakit nalilate siguro yung mga pinapanalangin mo dahil meron siguro na nakikita ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi pa natin naibibigay yung buhay po natin pagdating sa ating Panginoon. Kaya we must trust Him. Trust Him sa timing ng Lord, because ang timing ng Lord better than your time. Amen. Higit sa lahat, ang plano ng Panginoon at ang timing ng Lord sa buhay po natin ito, higit po yan sa bawat isa sa atin. Sapagkat sabi po ng Galatia chapter 4 verse 4, ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. So it was a perfect timing na dumating ang Panginoon, ang ating tagapagligtas that time. Even though thousands of years old in the Testament history went by, God had the right time for the Messiah to come, and He wasn't a moment too late. Hindi naging late ang Panginoong Jesucristo sa oras na ito. Kaya right now, sa oras na ito, kapatid, na feeling mo down na feeling mo na malayo ka pa sa Panginoon, meron time po dyan. At ang Diyos na ito, ay naparito, ang ating tagapagligtas po para tayo ay iligtas. Amen po, naparito ang Panginoon. Sabi nga po dito ng salita ng Diyos, naparito siya upang tayo ay bigyan ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. At kailanman, ang Panginoon, ang plano niya in a perfect timing ang lahat ng bagay na nangyayari sa buhay po natin, kapatid. Kaya kailanman, hindi natin sisisihin ang Panginoon sa buhay natin. Amen. We must trust the Christ Jesus. We must trust the Lord. Sapagkat sabi po dito, dumating na ang sinugo, ang anak ng Diyos, sapagkat siya ang Messiah na magliligtas sa bawat isa sa atin. At tayo'y magalak, thanks to the Lord. Tayo'y magpasalamat sa ating Panginoon because God has a future for us who are committed to Him. Merong plano ang Panginoon. He has a future para sa atin. Diba sabi ng Panginoon, plans to prosper us, not to harm us, but to give you hope in the future. Yun po ang pangako ng Panginoon. At higit sa lahat, in times of trouble, God will be there. Ang Diyos, nandyan palagi, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, God will be there. Kaya kapatid, maghintay-hintay ka lamang. Andyan ang Diyos palagi. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. To God be the glory. Dapat sa Panginoon ang lahat ng papuri. Sapagkat once we commit our life to Christ Jesus, deliverance will come. Palalayain tayo ng Panginoon sa anumang pagkakagapos sa atin ng kaaway. Palalayain tayo ng Panginoon sa anumang problema mo, kapatid. Palalayain tayo ng Panginoong Jesucristo sa anumang kasalanan na meron tayo. Because naparito na siya para sa ating kaligtasan. Naparito na ang Diyos para sa ating lahat. At nais sa Panginoon, you must commit your life to Christ Jesus at magpasalamat ka sa Panginoon na nagbibigay buhay para sa ating lahat. Amen. That we benefit so completely when we trust in God so completely. Meron po tayong natatanggap, di ba po? Benefit so completely when we trust in God so completely. So we can't lose out when we are sold out. We can't lose out when we are sold out. So all we have to lose is our selfishness, yung pagiging makasarili po natin, i-lose po natin anumang mga bagay, yung pagiging righteous natin, di ba? I-lose po natin yung sin po natin, i-lose po natin yung mga bagay, yung katamaran po natin, i-lose po natin yung pagiging palalo natin, mayabang natin pagdating sa Lord. I-lose natin iyan, yung mga bagay na iyan. Kasi sabi po doon, we benefit to completely when we trust in God so completely. So, example, katulad ni Paul, ni Pablo, walk in his effort to spread the gospel. Nagbigay talaga siya ng buhay. Nagbigay siya ng effort para ipahayag ang salita ng Diyos. He walked many miles and to think he was walking not for his own. Inisip
iniisip niya, hindi para sa kanya iyon, hindi para sa kanyang sariling kalusugan, kumbaga para sa maikabubuhay ng Espiritu sa bawat napapahayagan niya, kapatid. Ganon ang isang naglilingkod na Diyos sa ating Panginoong Jesucristo, na once we commit our life, nung kaya mong ibigay ang lahat pagdating sa ating Panginoong Jesucristo. So what's holding you back from a full commitment to God? Bakit po hindi tayo magtiwala pagdating sa ating Panginoon? Bakit po na hino-hold natin yung sarili natin para hindi natin maibigay yung buhay po natin sa ating Panginoong Jesucristo? Hindi natin ma-full commitment yung buhay po natin sa ating Panginoong Jesucristo. What's holding you back from a full commitment to God? Ano ba yung pumipigil sa iyo? Bakit hindi mo maibigay yung buhay mo sa Lord? Ano ba yung pumipigil sa iyo kung bakit hindi mo maibigay yung buong oras mo pagdating sa ating Panginoong Jesucristo? Ano ba yung pumipigil sa iyo kung bakit hindi mo maisuko ng tuluyan yung buhay mo sa ating Panginoong Jesucristo? Alam niyo po, the secret of abundant life is a deep, full commitment each day to the Lord. Yun po ang sekreto ng masaganang buhay, masaganang paglilingkod po natin sa Panginoon. Yung magkaroon tayo ng full commitment, deepest commitment pagdating sa ating Panginoong Jesucristo each day to the Lord. Araw-araw, nais ng Panginoon na i-commit mo yung buhay mo sa Kanya. Kung sa oras ito, naririnig mo ito, pag po akong tignan po ninyo, kung naririnig mo ang tinig ng Panginoon, gusto ng Lord, ibigay mo yung buhay mo sa Kanya. I-commit mo yung buhay mo sa Kanya. At sabi ng Panginoon, we must trust Him. Magtiwala ka sa Kanya. We commit our way to Christ Jesus. At higit sa lahat, He will control our way patungo sa buhay na walang hanggan. Kapatid, sa oras ito, isipin mo kung ano ba yung bagay na pumipigil sa iyo, kung bakit hindi mo maibigay ng todo pagdating sa Lord, yung pagsamba mo sa Kanya, yung buhay mo sa Kanya. Bakit hindi mo maibigay ng todo yung panahon mo pagdating sa ating Panginoong Jesucristo? Andun pa po ba tayo sa dedication? Or minsan, wala pa po tayong na-dedicate pagdating sa Lord. Minsan, yung mga anak natin, pinapadedicate natin, pero hindi natin maibigay pagdating sa Lord. Hindi natin sila mapagamit pagdating sa Lord. Kasi ang dedication, patungo po yan sa commitment. At minsan, wala pa tayo sa dedication kasi nagkukulang po tayo. Lahat po tayo, nagkukulang po tayo pagdating sa Lord. At sa nais ng Panginoon, sa muling pagbabalik ng Panginoon, nais ng Diyos ito na ikaw, kapatid, i-commit mo ang buhay mo sa Kanya. Ano po bang mawawala kapag nakumit mo ang Lord mo? Ang nakumit mo ang buhay mo sa Lord. Ano po bang mawawala sa buhay mo kapag ikaw nagbigay ka, nagsuko ka ng buhay mo pagdating sa Panginoon? Wala po, di ba? Kasi we know Christ Jesus, na siya ang tagapagligtas, tagapagpalat, tagapagpagaling, lahat ng bagay, alam natin, it is Christ Jesus, na sa dulo ng buhay natin, alam natin, it was Christ Jesus, nang doon nakatayo, hinihintay niya tayo, dahil sa muling pagbabalik ng Panginoon, na isang Panginoon na ito, i-commit mo ang buhay mo sa Kanya. We have a 24 hours. Meron tayo 24 hours, pero ilang oras ang nabibigay mo pagdating sa Panginoon? Sa pagbabasa natin ng Biblia, ilang oras ang naibibigay natin sa Panginoon? Sa panalangin natin sa Panginoon, ilang oras ang naibibigay natin sa ating Panginoon? Sabihin mo natin, isang oras. Sa pagbabasa, isang oras. Sa panalangin, meron tayong 2 hours. Sa paggawa sa Panginoon, sabihin natin, meron tayong 2 hours sa paggawa sa Panginoon. Meron na tayong 4 hours pagdating sa Lord. Sa pagsamba natin sa Panginoon, sabihin na natin, meron tayong 2 hours. So, meron na tayong 6 hours pagdating sa Lord. At yung remaining na 18 hours, saan po ba natin ito nagagamit?
di ba, unfair pagdating sa Lord. So, ibig sabihin, it was not a dedication. It was not a commitment. So, ibig sabihin, walang-wala pa talaga tayo na ibibigay pagdating sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi mas lamang yung mga bagay sa mundong ito kesa yung mga bagay pagdating sa ating Panginoong Jesucristo. At sa oras ito, tinatanong ka ng Panginoon, what's holding you back from a full commitment to God? Ano ba ang pumipigil sa iyo, kapatid? Sa oras ito, bakit hindi mo maibigay yung buhay mo? At sa oras ito, bakit hindi mo maibigay yung tuon mo pagdating sa ating Panginoong Jesucristo? Na sa kukunting oras, minsan nililibang pa natin ang ating mga sarili. Nagbigay ka na ng pamasahe mo, nagbigay ka na ng lakas mo, pero pagdating sa Lord, hindi mo maibigay yung the best mo. Nagbigay ka na ng oras mo, nagbigay ka na ng effort mo, binihisan mo yung sarili mo ng maganda para makapag-worship sa Lord, pero hindi mo maibigay yung the best mo pagdating sa Panginoon. Ito po ang katotohanan na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Minsan, hindi pa dedication yung ibibigay natin sa Lord. At hindi pa tayo makapunta dito sa commitment na ito dahil walang-wala pa talaga yung nagbibigay natin sa Panginoon. Aminin po natin, kahit ako, walang-wala pa po. Kahit sabihin natin, naglilingkod na tayo sa Panginoon, kahit sabihin natin, araw-araw kami dito sa church nito, pero minsan nawawala itong commitment pagdating sa Panginoon. Yung pagbibigay buhay talaga na each day, every hour, na talagang sa Panginoon natin ilalagak yung buhay po natin. At ang Diyos sa ito, kapatid, ginigising niya tayo lahat sa muling pagbabalik ng Panginoon. Si second coming ng Panginoon, nais ng Lord na ito, kapatid, i-surrender natin ang buhay natin sa Kanya. Sa muling pagbabalik ng Panginoon, isuko natin ang buhay natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang Diyos nito, hinihintay niya ang muling pagsuko natin, pagpapakumbaba natin sa Diyos, yung repentance natin sa ating Panginoong Jesucristo. At sasabihin mo, Lord, handa na akong paglikuran ka. Lord, handa na akong ibigay ang buhay ko pagdating sa iyo. Yun yung hinihintay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Katulad ng isang anak na nawalay sa kanyang ama. Diba sabi niya sa kanyang ama, make me a servant. Make me a servant, pero hindi pinahintulutan po yun ng Panginoon. Tinanggap siya muli bilang anak niya. The prodigal son. Amen po. Tinanggap niya ito muli bilang anak niya. At yun ang nais ng Panginoon sa pagbabalik ng Panginoon. Katulad tayo nitong prodigal son na ito na nawalay, nagungol sa mundong ito, na ang tuon natin sa mga bagay sa mundo ito. Pero once, kailangan na ma-realize mo, kapatid, na hindi kasapatan ang mga bagay sa mundo ito. Because sabi ng Panginoon, He is, sapat ang Diyos. Sapat ang Panginoon, tapat ang Panginoon sa buhay po natin. He is more than enough sa mga bagay na meron tayo sa mundo ito. He is more than enough sa mga bagay na kayamanan sa mundo ito. He is more than enough sa anumang bagay na pinapahalagahan mo, kapatid. At alam mo yon kung ano yung pinapahalagahan mo. Hindi ko man to sabihin, pero alam ko na alam niyo yun. Alam natin sa bawat isa sa atin na meron tayong reservation o pinapahalagahan sa buhay po natin at hindi na natin na ibibigay yung the best natin pagdating sa Lord. Sa pag-worship natin sa Panginoon, ilang beses na po sa atin sinasabi, kailangan ibibigay mo yung the best mo sa Lord. Na kailangan hindi na ikaw yung makita dito, dapat ang pinapupurihan mo ang Panginoon, na kumbaga wala kang pakialam sa katabi mo, kung ano man maging itsura mo sa pag-worship mo pagdating sa Lord, pero minsan iniingatan pa natin yung sariling image natin, yung sariling voice natin pagdating sa Panginoon. Hindi na po yun ang mahalaga, kapatid eh. Ang mahalaga po dito, yung buhay na binibigay sa atin ng Panginoon, yung eternal life na binibigay ng Panginoon. At saan po natin makukuha yun? Once we commit our life to Christ Jesus. Amen.
ang bawat isipan po natin. Right now, inaanyayahan ko po na tayong lahat ay magsitayo sa presensya ng ating Panginoon. Ipikit po natin ang ating Panginoon sa oras na ito. Ipikit po natin ang ating mga mata. Isipin mo, kapatid, right now, ano ba yung mga pumipigil sa iyo, kapatid? Bakit hindi mo maibigay ang buhay mo pagdating sa Panginoon? Ikaw lang at ang Panginoon lang nag-uusap sa oras na ito. Huwag mong pansinin yung katabi mo. Huwag mong pansinin kung anong magiging itsura mo ngayon pagdating sa harapan ng Panginoon. Huwag mong pansinin kung ano yung mawawala pagdating sa iyo, kapatid. Once you commit your life to Christ Jesus, ikaw lang at ang Panginoon ang nakakaalam. Ang Panginoon ang nakababatid ng puso mo. Ano ba ang pumipigil sa iyo, kapatid? Let's worship Christ Jesus. Let's worship Christ Jesus. Kausapin mo sa oras na itong Panginoon. Kausapin mo ang Diyos sa ito. Kapatid, nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Sa pagbabalik ng Panginoon, gusto niya makita ng bawat isa sa atin naglilingkod. Sa pagbabalik ng Panginoon, gusto niya nakikita na ikaw nagbibigay buhay pagdating sa ating Panginoon. The best worship to Christ Jesus. Fully surrender to Christ Jesus. Buong puso na pagpapasakop sa ating Panginoon, pagsuko sa Panginoon. Kahit mang walang awitin sa oras na ito, alam ko, kakatagpuin ka ng Panginoon. Dahil nasabi ko po sa inyo, ikaw lang at ang Diyos ang nang-uusap sa oras na ito. Sabi ng Diyos, anak, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang pagbibigay ng buhay pagdating sa ating Panginoong Jesus. Anak, hindi pa huli para i-commit mo ang buhay mo sa ating Panginoon. Pero, ito na ang huli para ikaw ay mag-complain pagdating sa Lord. Because God is full of chances, punong-puno ng pagkakataon para tayo ay makapanumbalik sa ating Diyos. Ang Panginoon
ay puno-puno ng pag-asa, ng pangako sa bawat nananalig sa Kanya. I know na ang Panginoon kinakatagpo ka sa oras na ito. I know na ang Diyos na ito, meron siyang gagawin na pagbabago sa buhay mo. At right now, kapatid, you must commit your life to Christ Jesus. Commit mo, kapatid, i-commit mo. Ibigay mo sa Diyos. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot na ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Huwag kang matakot na merong mawala sa iyo sa mga bagay sa mundong ito, alang-alang sa Panginoon, dahil alam ko na kapag pinili mo ang Panginoon sa buhay mo, ikaw ay magkakaroon ng masaganang pamumuhay at buhay na walang hanggan. Alam natin na once ibinigay natin, isinuko natin ang buhay natin pagdating sa ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, we know the plans of God. We know the promises of God sa bawat buhay po natin ito. At higit sa lahat, we know we must trust in Christ Jesus na siya ang Diyos na magtutungo sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, let go mo yung mga bagay na yan. Let go mo kung ano mga bagay na pumipigil sa iyo right now. And let go mo yan pagdating sa ating Panginoon. Dahil ang pangalaga dito ay ang relasyon mo pagdating sa ating Panginoong Jesucristo. Let go mo ang lahat ng mga bagay na pumipigil sa iyo right now. Because we know, with Christ Jesus sa ating Panginoon, He is eternal life na ang Panginoon. Na siya ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. At ang oras ito, ang Panginoon, He is full of promises, full of grace, full of mercy, full of everything, lahat ng mga bagay na yan. At kapatid, huwag kang matakot na isuko mo ang buhay mo pa sa ating Panginoon. Commit your life and do not complain to Christ Jesus. Ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin ay kalooban ng Panginoong Diyos. At higit sa lahat, we must trust Christ Jesus. At right now, kapatid, tayo manalangin sa ating Panginoon. Salamat o Diyos. Salamat sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, because it was an eye-opener for us, O God, na ikaw, Panginoon, ang tunay na pinakamahalaga, Panginoon. Higit sa lahat ng mga bagay sa mundong ito. Tunay na mahalaga, Panginoon, sa anumang bagay sa mundong ito. Kahit sa anumang kayamanan, Panginoon, you are the best. Ikaw, Panginoon, ang pinakamahalaga at wala nang iba, O God. At Lord, sa muli mong pagbabalik, nais namin, Panginoon, na may isawa mo kami, Panginoon. At sa paglilingkod namin ito, Panginoon, nais namin, Lord, to guide us, gabayan mo kami, Panginoon, na alam namin, O God, nagkakamali kami, Panginoon, na alam namin, Panginoon, kami nagkukulang pagdating sa iyong harapan, O God, at Lord, kayo namin ito, hinihingi ng tawad, Panginoon. Sa oras ito, kapatid, we must commit our life to Christ Jesus. At yan ang sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And Lord, we thank you, Lord, sapagkat you have a full of chances, Panginoon, sa buhay namin ito, God. At Lord, sa oras ito, ikaw ang malayang Diyos na pumasok sa bawat puso namin, Panginoon. Malayang makakilos sa amin, Panginoon Jesucristo. Through our service to you, Lord, through our worship, Panginoon. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na mabigay namin ng the best, Panginoon, sa lahat ng aming pagsambang ito, God. Lord, kami nagpapasalamat, Panginoon, Lord, sapagkat alam namin, Panginoon, hindi ka nagkamali, Panginoon, sa anumang tinatayuan namin right now, O God. Hindi ka nagkamali, Panginoon, na nilagay mo kami sa church na ito, O God. Hindi ka nagkamali, Panginoon, sa mga tao na ibinigay mo sa amin, Panginoon Jesucristo, because we know, O God, you have a plans for us, Panginoon Jesus. At Lord, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, O God. Lord, ikaw ang aming Diyos sa patuloy na aming sinasamba at pinararangalan, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, we will say, O God,
na kami, Panginoon, isusuko namin ang buhay namin pagdating sa iyo, Panginoon. Ibibigay namin yung the best namin pagdating sa iyo, Panginoon. Yung the best sa pagsamba pagdating sa iyo, Panginoon. Lord, yung the best time pagdating sa iyo, Panginoon, ibibigay namin yan sa iyo, Panginoon, because you deserve it, oh Lord God. Dapat na lamang magpag-alayan ng buhay namin ito, Panginoon. Dapat na lamang ang lahat ng bagay ay ibigay sa iyo, Panginoon. Lord, sapagkat ikaw mismo nagbigay ng buhay para sa aming kaligtasan, Lord. We thank you, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, sa anak mo narito, Panginoon. Alam ko na meron kang kinatagpo, Panginoon, at sa oras sa ito, Panginoon, sa maikling oras sa ito, God, ikaw ang Diyos sa kumilos sa kanilang mga buhay at kapatid, paitulutan mo, Panginoon, na baguhin ng Panginoon ang buhay mo, at paitulutan mo, Panginoon, na pumasok sa buhay mo, Panginoon, sa ating Panginoong Hesus Kristo. At salamat, Panginoong Jesus, Lord, sa lingkod at ginamit mo sa amin, God, sa church na ito, Panginoon. We know, God, ikaw ang Diyos, Panginoon, na nagpaplano ng lahat ng bagay, Panginoon, para sa ikabubuti namin, Panginoon, O God, Lord. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, spiritually, O God. Alam namin, Panginoon, higit sa lahat, Panginoon, ang aming mga espiritu, Panginoon, ay pagpapala sa aming mga buhay, O God, Lord. Alam namin, Panginoon, ikaw rin, O Diyos, sa magpapala sa likod na ginagamit mo sa aming mga buhay, maging sa church na ito, Panginoon. I-bless mo ito ng todo, Panginoon, Lord, para mamithiin ng mga anak mo, Panginoon. Desire nila pagdating sa iyo, Panginoon, Lord. Alam namin, ikaw magkakalaw dito, Lord God, Lord. Maraming salamat, Panginoon. At kami, Panginoon, ay nagdidiwang, nagpupuri, nagpapasalamat